Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Isa po sa mga madalas na sinasabi at tinatanong ng mga taga-insurance company ay ito. Naka-insured ka na ba? No? Naka-insured ka na ba? Siyempre tayo magtataka, insured saan? No? Well, insured for your future. No? Siyempre, wala naman pong nakakasigurado at nakakaalam para po sa mga pwedeng mangyari sa ating hinaharap. Pwedeng may magkasakit, may maaksidente, pwedeng may mawalan ng trabaho, mawalan ng bahay, mawalan ng sasakyan, pwedeng may mamatay. At kapag may insurance, kahit paano, may guarantee at protection ka para sa mga pwedeng mangyari at pwedeng mawala. Through insurance, we prepare for the future. Through insurance, we work for our future. No, kahit nga po, hindi lang sa insurance kahit po yung sa simpleng mga ginagawa natin sa buhay, madalas ginagawa natin ito para sa ating hinaharap. Nagtatrabaho ka ngayon para sa iyong hinaharap. But usually, one question that people don't usually ask themselves is this: how do we prepare for our other future? How do we prepare for our heavenly future? Naghahanda ka ba para sa iyong hinaharap sa kalangitan? Our reading today speaks of preparation for the future. Saint Stephen, in our first reading, prepared his future by proclaiming the truth, by proclaiming Jesus, even if he would experience persecution. Ipinahayag niya kung ano yung totoo at ipinahayag niya ang mabuting balita tungkol kay Kristo kahit alam niyang mapapahamak siya at magdadala sa kanya ito ng kamatayan. Alam niyang mapapahamak siya at pwede siyang mamatay. Pero, pinaghandaan pa rin po niya kung ano ang pwedeng mangyari after ng kanyang kamatayan. At yun yung kanyang pagpunta sa kalangitan. At ginawa po niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Jesus in our gospel reminded the people to work not on the food that perishes, but for the food that endures for eternal life. It is as if reminding them to work not for their earthly future, which in the end will perish. Pwede rin namang mawala. But work on their heavenly future for their eternal life. Many people only have a short-sighted vision of the future. Nakikita lang natin kung ano yung pwedeng mangyari dito sa ating hinaharap dito sa lupa. And we forget that our home is not here. Lilipas rin tayo, mawawala rin tayo dito sa mundong ibabaw. Hindi tayo dito magtatagal. Kasi hindi dito yung tunay nating tahanan. Doon. And we should aim for something beyond. Pero nakakalungkot, hindi natin pinaghahandaan kung ano yung pwedeng mangyari sa ating buhay sa hinaharap sa kalangitan. So recently, I visited a parishioner in their home in Pangasinan. And in his house, there is this picture of the Last Judgment, painted by Michelangelo. Doon po sa picture, pinaghihiwalay ng Diyos yung mga mabubuti at masasama. Mabubuti at masasama. The sheep and the goats. At doon po sa picture na yon, nakita po talaga na yung mga taong gumawa ng kabutihan
ay makakasama ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. At syempre, yung mga hindi gumawa ng tama at hindi gumawa ng kabutihan habang nandito sila sa lupa ay magdurusa sa impyerno ng walang hanggan. Tapos sabi po ng parishioner, no, Father, nilagay ko po yan dito talaga sa bahay ko kasi para paalalahanan ako, no, napaalalahanan ako na maghanda para sa aking hinaharap, no? Kasi ayoko naman pumapunta dito sa kabila, gusto ko mapunta dito. Kung saan mararanasan ko yung kaluwalhatian kasama ang Diyos. Well, totoo nga naman, ano? Totoo nga naman, hindi naman tayo permanente dito sa mundong ito. Anytime, pwede may mangyari sa atin. Ang tanong, ready ka na ba? Baka nag-e-enjoy ka ngayon dito sa lupa, pero after dito sa lupa, saan ka kaya? Nag-e-enjoy ka dito sa lupa, pero pagkatapos dito sa lupa, saan ka kaya? Well, dear friends, work on your future in heaven. Work on your heavenly treasure by doing what is good, right, and true. Amen.